So kung hindi nyo napansin, kami ay nanggaling sa Manila Ocean Park. Obvious na. Kasi yung mga clips ko, di ba? Mga, ano, ganyan, yung sila. I don't wanna see it. Can you turn on the light? I'm freaking me out. Won't lie, I'm seeking to dissolve. Go on my side and follow along. So long to free it when it's quiet at night. The streets are moonlit tonight. Dance that does resolve. Shake my head while it goes. Oh, here, come here, oh. Oh. Another one. So, we just finished eating as you can see. At ito, nag-iikot na tayo sa mga room. Itutour ko din kayo. Pero ngayon, si Mateo muna yung laro na mga train. Hindi ako makaikot kasi naglalaro siya ng mga toys. Oh, paano tayo makakaikot na ito? Ayan. So, papakita ko na lang yung mga room, yung mga showroom para makita nyo. I don't wanna see it. Can you turn on the light? I'm freaking me out. Won't lie, I'm seeking to dissolve. Go on my side and follow along. So long to free it when it's quiet at night. The streets are moonlit tonight. Dance that does resolve. Shake my head while it goes. Fall so hard, it's all for free. It's all you gotta take from me. I fall too hard, it's all for free. It's all you gotta take from me. I don't wanna feel it. Can I turn on the light? I'm freaking me out. Some sunlight will help me disinvolve. Won't ever get to hear its song. So long to refill when it's quiet at night. And the streets are moonlit. So fight the moment with. Okay, so obviously guys, nakauwi na kami, no? It's the next day from yesterday na nanggaling kami ng Manila Ocean Park and yung IKEA nga. Okay, so balikan ko lang muna yung Manila Ocean Park ha. Sasabihin ko lang ulit na for me, super hindi siya worth it kasi hindi nag-enjoy yung anak ko. Tapos kitang-kita mo na yung Manila Ocean Park parang hindi siya na-maintain. Sobrang weird actually na pag pumasok ka doon, ang mga open stores ay yung parang mga tindahan ng toys na parang akala mo makikita mo sa palengke. Now, I'm not saying na masama yung makikita mo na yung mga toys na nandun sa palengke, no? Pero parang hindi kasi siya naging maganda. I mean, as to the image. Good thing nga na super discounted yung price versus yung regular rates nila nung pre-pandemic na parang feeling ko, hindi ko maa-attempt or hindi ko, parang super hindi masusulit yung binayad ko kung totoong libo-libo yung presyo kasi parang 2,000 yung normal rate versus the 560 na discounted price. I mean, yes, very minimal lang siya, super liit na parang 560 lang, pero promise guys, alam mo yung 560, 5 attractions lang siya. And yung 5 attractions na yon is yung mga attractions na nandun lang sa loob. Meaning yung oceanarium, yung mga aquarium na malaki, tapos toy
toy, ano ba to, parang toy exhibit na nakakatawa, hindi mo ma-appreciate ang bata. Tapos may penguin, yung to Antarctica, trip to Antarctica na may penguin, guys. Okay, makikita mo yung penguin, isang glass lang siya ng penguin. Tapos mag-a-additional bayad ka ng 650 para lumusot ka dun sa ilalim at makapag-close interaction ka with the penguin. Ngayon, okay lang, sige, kung nandun ka sa labas ng glass. Kaso guys, hindi na maintain ng maayos yung glass. As you can see from this clip, ayan no, kita nyo, ang labo-labo. So ikaw, kung from outside ka, hindi mo ma-appreciate, hindi mo makita ng maayos yung penguin. Guys, sorry sa mga sounds Tapos, yung next is yung parang Antarctica exhibit ata. Guys, parang museum na yung mga nakasulat, di mo na maintindihan dahil parang sira-sira na. After doon, yung world of jellies. So, mga jellyfish. Guys, kawawa yung iba. Napakaliliit ng mga jellyfish. Yung iba lumulutang patay na. As in, guys, parang, ano to? Alam mo kung ano lang ang nagpasulat? Kasi yun yung 560. Ngayon, ang kinuha namin is yung 680. Yung 680 would include yung show with the sea lion and the flying birds. Okay, ang pinaka-highlight lang is the sea lion. As in, yung sea lion lang yung, alam mo yung medyo matutuwa ka kasi nag-i-interact talaga. Tapos nakakatuwa silang gumalaw. Although on my part, medyo may side ako na parang naawa ako kasi parang dapat ata hindi ko tinatangkilik yung mga ganun kasi syempre 'di ba nakakulong yung mga hayop because of that mga attractions. But anyway, yun, so far guys, ako sa lahat na napunta namin during the pandemic period, nag-EK kami, nag-Avilon Zoo kami, nag-Dinosaur Island kami. Itong Manila Ocean Park ang pinaka hindi ko ma-recommend sa inyo. Okay, now, moving on to the IKEA part, which baka kaya kayo nanood ng video na to is because I said the truth about IKEA. Okay, guys, pasensya na ako medyo maingay dahil yung anak ko nanonood doon at sinisingit natin to para tayo ay makapag-vlog, di ba? Okay, so the truth about IKEA. Guys, we know naman how super excited everyone is. Lalo na mga Pinoy, di ba pag may bago, excited yan. Syempre, isa tayo sa nakigulo. Gusto nating makita ang IKEA. Nakabili na po ako sa IKEA online. Nung bago pa lang siya at hindi pa open yung store, gusto kong matry. Kasi parang for me, affordable yung prices. So sabi ko, sige, try natin. So nakabili naman ako. Okay naman yung mga items for me. And then, itong nagluwang na parang pwede na daw, even without the schedule, I tried going there. And nagpunta kami Sunday. Guys, okay, the truth about IKEA is for me, it's not worth the hype. And I think pwede nyo pa siyang palampasin ng matagal. As in, palipasin nyo pa yung oras, huwag kayong magmadali na pumunta. Okay, what are my reasons? First, pagdating namin, ang inuna namin ay restaurant. Ang nakalagay doon, ang waiting time mo would be 45 minutes to an hour. We waited for more than an hour. Siguro umabot kami almost ng 2 hours bago kami nakakain. Pangalawa, sobrang mura yung food, yes. Pero the quality is so-so. Okay ang pinaka-okay na, meaning yung okay na lasa na parang alam mo yung parang okay naman siya, pero hindi yung wow, mind-blowing na sobrang sarap, is the meatballs. Of course, the famous meatballs. Pero all the rest, okay, all the rest guys, as in super duper normal, na parang hindi ko alam kung luto siya sa bahay or something. Promise guys, the chicken wings hindi okay. The salmon for me is just okay. Yung salmon, yung in-order namin, okay lang siya for me. Yung cakes nila, the chocolate cake is dark. Medyo bitter siya. So kung hindi kayo mahilig sa bitter, huwag kayo mag-order nun. Mas masarap yung almond crunch. Pero for me, there are far better cakes. Yan ang masasabi ko. The juices, guys, okay. Meron kasi doon na pwede kayong maengganyo umorder ng unlimited juice. Huwag niyong orderin. It's sparkling, so parang yung feeling niya is parang kang umiinom ng soft drinks. Yung merong fizz. Huwag kayong umorder noon kasi yung mga lasa niya hindi ko maintindihan. Mag-order na lang kayo ng mga Sunkist na naka-tetra pack na madadaanan nyo doon. At yung mga Coke, ganyan. Pero yung drinks nila, wag na guys, promise wag na. Hindi naman pinagbabawal magdala ng water, so magbaon na lang kayo ng water nyo, yung personal jug nyo, magbaon na lang kayo. Kasi dun sa unlimited juice nila, merong water. So siguro yun na yung pinakasulit. Promise guys, yun na yung pinakasulit dun sa juice. Ano pa yung in-order namin?
spaghetti, yung pomodoro. Guys, please, 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 don't order the pomodoro. Ang presyo niya ay 59 pesos lang, napakamura. Pero mas masarap pa yung mga spaghetti na nabibili mo sa mga Jolly Jeep na 25 pesos. Believe me, promise, promise. Hindi nga rin siya yung sasabihin ko na kung mahilig ka sa maasim, bilhin mo yun. Kasi ako mahilig ako sa maasim. Hindi nyo siya ma-appreciate, guys. Promise. Okay, now, moving on. Tapos na tayo dun sa restaurant. Super hype siya, pero alam mo yun, parang ano siya, overrated. Yun ang term. Overrated. Promise, it's super duper overrated. Okay, next to the furnitures. Unang-una po, dahil nga linggo kami pumunta, napakaraming tao. As in, napakaraming tao. Siguro it would be better to go there during the weekdays. Pero itong weekend, sobrang daming tao. Sobrang daming tao, lalo sa restaurant, dikit-dikit. Pero dun sa mga showroom, hindi naman masyado. Kumbaga, maraming tao, pero hindi naman kayo magkakadikit-dikit kasi malaki yung showroom. Okay, as to the showroom, the furnitures, and all the things that they're selling there, okay, for me, may ibang worth it, may ibang hindi worth it. Okay, anong ibig ko sabihin? Guys, alam naman natin, sino hindi nakakaalam ng Shopee, di ba? Hindi ako Shopee ambassador. Affiliate marketing ako, pero hindi ako maglalagay dito ng mga bibenta ko sa inyo. Pero guys, ito ang masasabi ko. Ang mga sulit for me na mabibili nyo sa Shopee is yung mga malalaking furnitures. Halimbawa, yung mga drawers, ganyan. Kasi talagang affordable yung prices nila as compared to mga, halimbawa, SM, mga iba pang furniture store like Our Home, Mandaue Foam, at ang ganda ng quality. Yan ang masasabi ko sa inyo. Pero yung small items that most of the people go there for para bilhin kasi feeling nila mura, promise you will find better and cheaper prices in Shopee or kung sa iba-iba pang store. Ito ang example na papakita ko sa inyo. Wait. Oh guys, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito ay binili ko sa Shopee. Ang bili ko sa Shopee dito ay 688. Including shipping fee, yun na yung cost niya, 688. I saw this one exactly the same in IKEA at ang presyo niya ay 990. Okay guys, 990, that's grabe 300 peso difference, almost 300 peso difference for the same item. At even yung mga small items nila, sabihin mo yung mga bowl, yung mga glass, ganyan, nakakatuwa lang kasi masasabi mo talaga na nakabili ako sa IKEA, alam mo yon. Pero pagpunta mo doon, sobrang maguguluhan ka, hindi mo alam yung gagawin mo, hindi mo rin ma-appreciate masyado yung showroom kasi for example, kami, tapos na yung house namin, so naka-renovate na kami. Pag tinignan mo yung showroom, kung hindi siya yung theme mo, parang maguguluhan ka. Kasi parang, ano ba yung ditong parang bagay, ganyan, or ano yung pwedeng ilagay sa akin na babagay sa team ko. Kasi hindi naman eksakto na, kung halimbawa, gawa na yung bahay nyo at wala kayong ka-eksaktong team doon, mahirapan kayong tumingin. At ito pa, pangatlo, okay, lahat ng nandun halos, yung mga mura, which yun nga, kasi yun ang pinagkakagulan yung mga murang items. Guys, ubos na lahat. As in, ubos na lahat. Alam mo yung wag ka na lang pumunta doon during this time kasi nga una, hype pa. Pangalawa, wala na yung mga items na, alam mo yun, mga sikat, yung mga nagtitrending because of their affordability. Which ito nga yung sinasabi sa inyo na pwede nyo siyang makuha at a much cheaper price in other places. Parang ano, ang gulo. Sobrang naguluhan ako. As in, ang gulo-gulo ng lugar. And tama na dapat siguro pag pupunta ka doon, mag-search ka na muna online, mag-browse ka na dun sa kanilang app para malaman mo kung ano yung gusto mo at nakalagay din naman dun kung available siya sa IKEA Pasay or hindi. Pero ako so far, natuwa ako siguro yes, pero after a while parang sumakit na yung ulo ko. Alam mo yung nakakahilo, parang ang dami-dami nyo na hindi ko na maintindihan na, ewan ko basta, siguro hindi lang ako sanay, alam mo yun. Pero ewan ko, dahil siguro sa dami rin ng tao. Tapos, yun nga, parang hindi maganda na. Halos lahat ng items din, hindi na available. I mean, pupunta ka doon, naghahanap ka, hindi na available. Tapos ito pa, ito yung pinakalas. So sabi ko, nilulook forward ko na lang is yung parang sa may checkout, meron dun parang mini grocery sila na may mga products na pwede mong bilhin na parang IKEA products din, mga chocolates, yung mga meatballs, and all that jazz, ganyan. Guys, ubos din lahat. Walang chocolate na natira, di ba? Walang kahit ano, ang natira dark chocolate. So, kung hindi ka mahilig sa dark chocolate, malamang kaya siya yung natira kasi marami. Ang may ayaw ng dark chocolate. Even the meatballs, wala ng meatballs. Yung mga kaibang juice. At napakaliit niya. Kumbaga, hindi rin ganun karami yung options mo na parang bibilin mo doon. So, all in
all guys, yung experience ko, siguro natuwa naman ako kasi syempre nakita ko, nakakatuwa din naman talagang tumingin ng yung mga rooms na may mga designs na, as you can see from the clips, di ba, na pinakita ko. Pero all in all, total, parang parang for me, hindi siya worth the hype, hindi siya worth ng pagod dahil yun pa pala, apakahirap pong maghanap ng parking. Una, ang haba ng parking dun mismo sa IKEA building. This is during a weekend Pero sa MOA din, yung katapat na building kung saan pwedeng tumawid ka na lang, girl, punong-puno din. Napakarami ding tao, di ba? O, kasalanan mo yan, ma'am. Reklamo ka, ikaw yung namili ng weekend. Pero, di ba, yun naman ang reality na most of us would be available during the weekend. So, grabe guys. Siguro babalik ako doon pag may time, baka weekday, mas ma-appreciate ko. Pero so far, wala. As in, yung mga carpets na tinignan ko, puro lahat hindi available. Yung mga gusto ko. Yung mga bedsheet na magaganda na mga waterproof, wala na din, ubos na din. Yun nga, pagdating pa dun sa food, wala din. Tapos, yung mga picture frames na hinahanap ko din, na sabi ko, nakikita ko din sa Shopee. But sabi ko, since nandun na ako, and parang pwede na rin naman yung price niya, why not buy it na? Wala na rin guys. Tapos ito pa pala yung pinakamatindi. Ang susungit ng mga staff. Okay, gets ko na be more understanding na siguro pagod na sila. But guys, pinili nyo maging sa service, di ba? Tapos, alam nyo na weekend maraming tao. At syempre, hindi naman lahat ng tao kabisado na parang, mag-i-expect tayo na ano. Alam mo, pag tinanong mo sila parang, hindi, wala po. Ay, wala na po, ganyan. Ay, wala. Ha? Nakakaloka, kaka-open pa lang na IKEA, parang pagod na yung mga nagtatrabaho doon, nakakaloka talaga, as nakaka-lurky. Even yung sa cashier nung sa food, may nagtanong, nakita ko kasi nakapila ako may nagtanong, alam mo parang dinismiss niya lang na parang, ma'am doon na lang, ha? Ano yan, ba't ganon? So anyway, ako for me hindi ganun kaganda experience ko sa IKEA kasi super hindi siya worth the wait. Literal, yung waiting ko sa food, yung waiting ko sa pag-ikot-ikot ko dun sa mga lugar, hindi siya worth the wait, hindi siya worth the hype for me. And siguro marami talaga mga vloggers na nagpupunta doon kasi baka may special time sila, di ba? Alam mo yun, yung time na parang binigyan talaga sila ng special schedule para sila lang or parang sila yung nauna, nakabili pa sila ng mga okay na items, di ba? So anyway, I'm just giving you an honest review of what I experienced in IKEA Philippines, IKEA Pasay. And ako, masasabi ko lang talaga, mag-antay na lang kayo pagka bumagsak na yung hype. And guys, this is my personal opinion based from my experience So kung iba yung sa inyo, well then good for you. So yon, sana nagustuhan nyo tong video na to. And kung nagustuhan nyo, please don't forget to like. See you again until my next vlog. Bye! Say bye na! Say bye! Bye-bye.